mga ginang magkaroon po tayo ng isang tapat na usapan. Karamihan sa mga kababaihan na lampas 60 anyos ay hindi ito napapansin. Pero kung ano ang nasa loob ng inyong baso ng wine ay maaring mismong dahilan ng paghina ng inyong pagnanasa at hadlang sa inyong intimasiya. Ngunit heto ang nakakagulat, ang mga tamang klase ng wine o mga wine ay maaaring makatulong sa inyo na maibalik ang kasiyahan at koneksyon na akala ninyo'y tuluyan nang nawala. Hindi po ako nagsasabi ng isang bagay na sana'y totoo lang o isang katangisip. Ang tinutukoy ko ay 5 partikular na uri ng wine na makakatulong na mapabuti ang daloy ng dugo, suportahan ang balanse ng inyong hormones at ibalik ang natural at masayang intimasiya na ilang taon niyo nang hindi nararamdaman. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga sa mga nakatatanda, at sa loob ng mahigit 3 dekada, tinulungan ko ang mga kababaihan na maibalik ang kanilang sigla, kumpiyansa, at kakayahang makaramdam ng kasiyahan nang hindi gumagamit ng hormone creams o operasyon. Ang ibabahagi ko sa inyo ay maaaring tuluyang magbago ng inyong pananaw sa wine habang buhay. Kasi ganito po yan, karamihan sa mga kababaihan ay naniniwala na ang alak ay pumapatay ng libido, at sa maraming kaso, tama po sila. Ngunit iyon ay kalahati lamang ng katotohanan. Ang hindi nila alam ay may ilang uri ng wine na mayaman sa mga mabisang compound tulad ng resveratrol at flavonoids na maaaring magbigay lakas sa mga sistema na nagpapatakbo ng inyong sexual response. Kapag ginamit sa tamang paraan, makakatulong itong natural na ibalik ang kinuha ng pagtanda. Sa artikulong ito, ibubunyag ko ang 5 uri ng wine na dapat malaman ng bawat babaeng lampas 60 anyos. Sasabihin ko sa inyo kung paano ito gumagana, gaano kadalas dapat inumin, at kung paano ito makakatulong sa inyo na gumising tuwing umaga na may kumpiyansang akala ninyo'y nawala na magpakailanman. At bago tayo matapos, ibubunyag ko ang isang uri ng wine na dapat ninyong iwasan dahil maaari nitong tahimik na sinasabotahe ang inyong hormones mula sa loob. Bago po tayo magpatuloy, kung ito ang uri ng prangkang payong pangkalusugan na hinahanap ninyo, maglaan po ng sandali para mag-subscribe at itap ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo kailanman mapapalampas ang mga payong pangkalusugan na partikular na idinisenyo para sa mga kababaihang lampas 60. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, i-type ang supaya sa comments. Kung hindi naman, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na mas pagandahin pa ang mga mensaheng ito para sa inyo. Sige, dumako na tayo sa tunay na nilalaman, simula sa pinakaunang wine sa ating listahan. Hindi lang ito sikat sa mga hapagkainan. Isa ito sa pinakamakapangyarihang natural na paraan para mapabuti ang daloy ng dugo, i-relax ang inyong sistema at tulungan kayong makamit ang isang mas malalim at mas kasiyasyang pisikal na koneksyon. Kung kayo ay lampas 60 na at nahihirapang makaramdam ng koneksyon sa inyong katawan, ang wine na ito ay maaaring maging inyong bagong matalik na kaibigan. Pinot Noir, ang tumutulong sa puso at pampasigla ng pagnanasa. Naaalala ko pa noong una kong nakausap ang isang pasyente, isang babae na nasa mid-60s na nagngangalang Beatrice. Tumingin siya sa aking mga mata at sinabing, "Doktora Mila, pakiramdam ko po ay naging invisible na ako sa sarili kong pagsasama." Matatag ang kanyang boses, ngunit naririnig ko ang lungkot sa likod ng kanyang mga salita. Mahal niya ang kanyang asawa, ngunit ang intimasiya ay naging sanhina ng pagkabalisa, hindi ng kasiyahan. Doon ko ipinakilala sa kanya ang isang bagay na hindi niya inaasahan ng Pinot Noir. Kumislap ang kanyang mga mata at nagtanong, "Sinasabi niyo po bang matutulungan ako ng wine na makaramdam muli ng pagnanasa?" Ngumiti ako. "Hindi po basta-bastang wine, Pinot Noir. Hindi ito mahika, ito ay siyensya. At heto kung bakit ito mahalaga. Ang Pinot Noir ay isa sa pinakamayamang natural na pinagkukunan ng isang compound na tinatawag na resveratrol
na may kakaibang epekto sa tumatandang katawan ng babae. Habang tumatanda ang mga kababaihan, ang mga ugat na responsable sa pagdadala ng dugo sa pelvic region ay maaaring maging hindi na gaanong tumutugon. Ang mahinang sirkulasyon na ito ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nababawasan ang arousal at natural na lubrication sa paglipas ng panahon. Nakakatulong ang resveratrol sa pamamagitan ng pag-trigger ng proseso na tinatawag na vasodilation, ang pagre-relax at pagpapalapad ng mga ugat upang ang dugo ay malayang makadaloy sa mga lugar kung saan nyo ito pinakakailangan para sa sensitibidad at kasiyahan. Kapag hindi mabilis na makarating ang dugo sa inyong pelvic region, maaari kayong makaramdam ng pamamanhid o pagiging diskonektado. Hindi iyon kakulangan ng pagnanasa para sa inyong partner, iyon ay kakulangan ng sirkulasyon. Ang Pinot Noir ay pumapasok na parang isang tahimik na katulong, tinutulungan ng inyong katawan na buksan ang mga daanang iyon ng natural ng walang gamot. Ang nagpapabukod tangi sa Pinot Noir sa ibang wine ay ang manipis na balat ng ubas nito. Tumutubo ito sa mas malamig na klima at hindi gaanong gumagawa ng asukal na nangangahulugang nag-aalok ito ng mas magaan at mas purong wine na may mataas na konsentrasyon ng polyphenols, ngunit walang labis na asukal o alcohol na maaaring maging sanhi ng problema sa inyong hormonal balance. Nakakakuha kayo ng suporta sa vascular system ng walang abala at iyon ang susi para sa mga nakatatandang babae na dumaranas ng mga pagbabago pagkatapos ng menopause. Nang magdagdag si Beatrice ng isang baso lamang ng Pinot Noir sa kanyang routine sa gabi, kasabay ng hapunan, sa loob ng ilang linggo, nagsimula siyang makapansin ng pagbabago. Sinabi niya sa akin, "Pakiramdam ko po parang nagigising muli ang katawan ko." At iyon mismo ang kayang gawin ng wine na ito gisingin ang inyong sirkulasyon dahan-dahan at tuloy-tuloy para ang arousal ay mas natural na dumating, mas matindi ang pakiramdam at mas malalim ang koneksyon. Ngunit linawin ko po ang moderasyon ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pinag-uusapan natin ay isang baso, mga 5 ons sa 3 hanggang 4 na gabi sa isang linggo. Kung lalampas pa diyan, tatawid kayo sa linya kung saan mas maraming pinsala kaysa kabutihan ang nagagawa ng alak, lalo na sa inyong atay at hormonal system. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng mas marami. Ito ay tungkol sa pag-inom ng mas matalino. Ngayon, alam kong iniisip ng ilan sa inyo, hindi naman siguro ganoon kasimple. Isang baso lang ng wine. Ang totoo, madalas nating binabaliwala ang pagiging simple. Nabubuhay tayo sa isang mundo ng mabilisang lunas, ngunit hindi tumutugon ang katawan sa gulo. Tumutugon ito sa pagiging consistent. Ang isang maliit na aksyon na inuulit ng may intensyon ay maaaring magkaroon ng malakas na epekto. Ang Pinot Noir ay isa sa mga maliliit na aksyon na iyon. Kung ang Pinot Noir ang pundasyon, ang tahimik na tagapagtayo ng daloy ng dugo, ang susunod na wine sa ating listahan ay nagdudulot ng ibang uri ng lakas. Hindi lang ito tumutulong sa pagdaloy ng dugo, pinoprotektahan nito ang mismong sigla na nagbibigay buhay sa inyong pagnanasa mood at enerhiyang pambabae. Kung narito pa rin kayo at may katuturan sa inyo ang mga impormasyong ito, sige po at itype ang numerong 1 po sa comments. Ipinapaalam nito sa akin na nakikinig kayo at sineseryoso ninyo ito. Ngayon dumako na tayo sa pangalawang wine na maaaring muling magpaalab ng inyong pagnanasa. Cabernet Sauvignon, ang tagapagtanggol ng sigla. Ilang taon na ang nakalipas na kilala ko ang isang babae na nagngangalang Susan, 68 taong gulang, isang retiradong guro mula sa Quezon City. Masigla siya, nakakatawa at matalas ang isip. Ngunit pagdating sa sarili niyang kapakanan, tila nabangga siya sa pader. Umupo siya sa tapat ko, lumapit at nagtanong, "Doktora, saan na po napunta ang kislap ko?" Nawala ang kanyang enerhiya, humihina ang kanyang pagnanasa, at ang pinakamasama sa lahat, ang kanyang pangkalahatang sigla sa buhay ay tila nanlamig. Hindi ko na po nararamdaman na ako pa rin ito.
sabi niya. Nakita ko ang pagkadismaya sa kanyang mukha at sinabi ko sa kanya ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Kung kayo ay lampas 60 at nahihirapan sa mababang enerhiya o nanlalamig na libido, maaaring hindi nawala ang inyong sigla, ngunit tiyak na kailangan itong ipagtanggol. At diyan pumapasok ang Cabernet Sauvignon. Hindi lang ito isang matapang na red wine na may tuyong lasa. Ang Cabernet ay mayaman sa flavonoids at polyphenols tulad ng quercetin na napatunayan ng siyensya na nakakabawas ng oxidative stress sa buong katawan. Pagkatapos ng menopause, mas umaasa ang katawan ng babae sa adrenal glands para sa hormonal balance. Habang tayo ay tumatanda, ang mga sistemang ito ay nasisira ng pamamaga at mga lason. Dahan-dahan tahimik bumabagsak ang inyong enerhiya at kasama nitong nawawala ang inyong pagnanasa at gana. Ang ginagawa ng Cabernet ay parang isang bodyguard para sa inyong mga cells. Tumutulong itong bawasan ng pamamaga na nagpapahina sa mga ito, pinapabuti ang daloy ng dugo na nagbibigay sustansya sa kanila at tinutulungan ng inyong katawan na natural na mapanatili ang sigla na alam pa rin nitong gawin. Hindi ito tungkol sa pagpapalit ng hormones. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa makina upang hindi ito bumigay. Nagdagdag si Susan ng isang maliit na baso ng Cabernet Sauvignon sa kanyang routine, 3 gabi sa isang linggo. Laging may kasamang balanseng hapunan, maraming gulay, lean protein at kaunting olive oil. Pagkatapos ng 6 na linggo, muli siyang tumingin sa aking mga mata at sinabing, "Gumagana po." Nararamdaman ko na ulit yung parang liwanag sa loob ko. Mas maganda ang mood ko at nagsimula na akong gustuhing lumabas at gumawa ulit ng mga bagay. Hindi ko napansin kung gaano kalaki ng sarili ko ang nawala. Yung kislap na tinutukoy niya, iyon ang katawan ninyo na nakakahanap ng balanse. At iyon ang nagbibigay sa inyo ng buo. At kumpiyansang pakiramdam, hindi pilit, hindi marupok, kundi natural at buhay. Ngayon, ang wine lamang ay hindi makakalutas ng isang malaking problemang pangkalusugan. Ngunit para sa karamihan ng mga kababaihan na nakatrabaho ko, ang issue ay hindi ang pagkawala ng kanilang sigla. Ito ay ang kapaligiran nila na sumisira sa kung anong natitira. Ang mga processed food, kakulangan sa tulog at chronic stress ay unti-unting sumisira sa inyong pambabaeng chemistry. Kaya naman ang Cabernet Sauvignon ay maaaring maging isang malakas na kakampi kapag ginamit ng may moderasyon at kasabay ng malusog na gawi. Ito ay nagiging higit pa sa isang inumin. Nagiging bahagi ito ng inyong diskarte sa pagtatanggol. Tulad ng Pinot Noir, isang maliit na baso, 2 o 3 gabi sa isang linggo ay sapat na. Heto ang isang maliit na tip: isabay ang inyong Cabernet sa mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng dark chocolate, avocado o almonds. Mahalaga ang magnesium para sa mood at enerhiya, at kapag isinama sa mga antioxidant properties ng wine na ito, lilikha kayo ng isang malakas na synergy. Kung ang Pinot Noir ay tumutulong na ibalik ang daloy ng dugo at ang Cabernet ay pinoprotektahan ng inyong sigla, ang susunod na wine sa ating listahan ay may ibang diskarte. Gumagana ito sa pinakamaliliit na ugat sa kaibuturan ng pelvic region upang mapabuti kung gaano kabilis at kalakas ang inyong pagtugon sa haplos at arousal. Ito ay isang wine na hindi pa nasusubukan ng karamihan sa mga kababaihan, ngunit maaaring ito ang nawawalang piraso sa inyong pagbabalik sa sensual na kasiyahan. 3. Blueberry wine. Ang lihim na sandata para sa sensitibidad. Merong isang wine na hindi pa naririnig, lalo na natitikman ng karamihan sa mga kababaihang lampas 60. Malamang ay hindi ninyo ito makikita sa istante sa tabi ng inyong karaniwang mga red wine. Ngunit huwag kayong magkakamali, ang wine na ito ay nagtataglay ng isa sa pinakamakapangyarihang susi sa pagpapanumbalik ng sensitibidad at kasiyahan sa mga nakatatandang babae. Ito ay tinatawag na blueberry wine, at para sa tamang babae,
Maaari itong maging isang ganap na game changer. Una ko itong inirekomenda sa isang pasyente na nagngangalang Diana. Siya ay 72, may diabetes at halos isang dekada nang nakikipagbuno sa kawalan ng pakiramdam. Hindi nakakatulong ang mga cream at sa kaibuturan niya, nagsisimula na siyang maniwala na tapos na ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Nang banggitin ko ang blueberry wine, tumingin siya sa akin na parang nagbibiro ako. Yung galing po sa prutas, hindi sa ubas. Tumango ako. Opo, at ang prutas na yon ay may itinatagong lihim. Kasi ganito po, ang blueberries ay puno ng mga natural na compound na tinatawag na anthocyanins. Ang mga compound na ito ay kumikilos sa pinakamaliliit nating ugat, ang ating mga capillary, at pinapabuti ang tinatawag na endothelial function. Iyon ang lining ng inyong mga ugat, ang bahaging lumalapad para mabilis at malakas na makapasok ang dugo. Kapag ang lining na yon ay tumigas o nasira, tulad ng madalas mangyari sa pagtanda o dahil sa diabetes, hindi nakakarating ang dugo sa mga nerve endings sa pelvic region na may sapat na pressure upang lumikha ng sensitibidad at arousal. Ang nagpapabukod tangi sa blueberry wine ay ang konsentrasyon nito ng mga anthocyanins. Kapag ininom ng may moderasyon, itinatag-uyod nito ang microcirculation, lalo na sa clitoral at vaginal tissues, kung saan mahalaga ang malusog na daloy ng dugo para sa kasiyahang nagtatagal. Para sa mga babaeng tulad ni Diana, na ang pinakamalaking problema ay hindi pagnanasa, kundi sensasyon, maaari itong maging isang malaking pagbabago. Pagkatapos ng 4 na linggo ng pag-inom ng maliit na baso ng blueberry wine, 3 beses sa isang linggo, bumalik si Diana sa aking opisina na may tahimik na ngiti. Hindi siya gaanong nagsalita noong una. Tumango lang siya at sinabing, "Mas maayos na po ang mga bagay-bagay, doktora. Hindi ko akalaing maibabalik ko pa ang pakiramdam na yon. Iyon ang sandaling hinahangad ko bilang isang doktor." Sa likod ng iilang salitang iyon ay isang mundo ng pagbabago, ang pagbabalik ng pagpapahalaga sa sarili, ang pagbabalik ng koneksyon, ang tahimik na dignidad na nagmumula sa pakiramdam na ang iyong katawan ay kasama mo pa rin. Kung kayo ay lampas 60 at may problema sa mahinang sirkulasyon o nabawasang sensitibidad, ang blueberry wine ay maaaring eksakto kung ano ang kailangan ng inyong katawan. Sapat na ang kalahating baso ilang gabi sa isang linggo. Kung binabantayan ninyo ang inyong blood sugar, hanapin ang dry blueberry wine na walang dagdag na pampatamis. Sulit itong hanapin sa isang specialty store o i-order online. Para ma-maximize ang epekto nito, isabay ito sa mga pagkaing mayaman sa natural nitrates tulad ng beets o mga madahong gulay. Nakakatulong ito na pataasin ang nitric oxide, ang molekul na nagbibigay senyas sa inyong mga ugat na lumapad. Kung ang blueberry wine ay gumagana sa pinakamaliit na antas, ang susunod na wine ay tumutugon sa isang mas malaking issue, isa na nakakaapekto sa halos lahat ng nakatatandang babae na nakakausap ko, chronic low-grade inflammation o pamamaga. Ito ang tahimik na pumapatay sa intimasiya. Ngunit ang susunod na wine na ito ay may kapangyarihang palamigin ang apoy na yon. 4. Rosé wine, ang kakampi laban sa pamamaga. Kung kayo ay tulad ng karamihan sa mga kababaihang lampas, 60 malamang, na hindi ninyo kailanman sineseryoso ang rosé wine. Marahil ay iniisip ninyo itong magaan, matamis, o para lang sa mga summer picnic. Hayaan ninyong ikwento ko ang isang karanasan na nagpabago sa aking sariling pananaw. Ilang taon na ang nakalipas. Mayroon akong pasyente na nagngangalang Carla. Siya ay 71, isang retiradong nurse mula sa Iloilo na may mainit na ngiti at praktikal na pag-uugali. Nagpunta siya sa akin pagkatapos ng ilang buwang paghihirap sa pananakit ng katawan, pagkapagod, at tinawag niyang isang ganap na kawalan ng interes. Sabi niya, "Doktora, sobrang pagod at sakit na po ng katawan ko para isipin pa ang intimasiya." Nakakadismaya at sa totoo lang, ipinaparamdam nito sa akin na matanda na ako. Iisa lang ang ipinakita ng kanyang blood work: systemic inflammation
o pamamaga sa buong katawan. Para sa mga babaeng tulad ni Carla, ang pamamaga ay isa sa pinakamatigas na kaaway ng kalusugang sexual. Nagdudulot ito ng pagkapagod pananakit, ng kasukasuan mood swings, at ginugulo ang maselang hormonal signals na kailangan para sa pagnanasa. Kaya nagrekomenda ako ng isang bagay na nakakagulat, isang baso ng dry rosé wine, 3 o 4 na gabi sa isang linggo, kasabay ng malinis na pagkain. Tinaasan niya ako ng kilay at sinabing, "Rosé talaga po." Opo talaga. Ang hindi alam ni Carla ay ang rosé, lalo na kapag gawa sa mga ubas, tulad ng Grenache o Syrah, ay naglalaman ng makapangyarihang mga plant-based compound na tinatawag na polyphenols na may anti-inflammatory effects. Ang mga compound na ito ay tumutulong na pakalmahin ang panloob na apoy ng katawan na nagpapahintulot sa inyong mga sistema na mag-relax. Ang rosé ay mayroon ding mas mababang alcohol content kumpara sa mas mabibigat na red wine na nangangahulugang sinusuportahan nito ang inyong kalusugan nang hindi nakakasagabal sa inyong antas ng enerhiya. Pagkalipas ng halos 1 buwan, bumalik si Carla. Sabi niya, noong una akala ko walang epekto, pero napansin ko na hindi na ako nagigising, na naninigas at masakit ang katawan. Tapos isang gabi, nag-connect lang kami ng asawa ko. Walang pressure, walang pagkabalisa. Basta na lang nangyari. Huminto siya at ngumiti. Ilang taon na pong hindi nangyayari yon. Kapag nabawasan ang pamamaga lahat, ay nagsisimulang gumana ng mas maayos. Hindi pinipilit ng rosé ang pagnanasa. Inihahanda nito ang entablado para maging sapat ang ganda ng pakiramdam ng inyong katawan para magnasa. Tulad ng anumang wine, mahalaga ang moderasyon, hindi hihigit sa 1 baso sa isang inuman. Isabay ito sa mga pagkaing lumalaban sa pamamaga tulad ng salmon olive oil o dark leafy greens para mapalakas ang epekto nito. Pinakamaganda ang sinabi ni Carla. Tumigil na akong mag-alala kung mararamdaman ko pa ba ulit yon. Nagsimula na lang akong mabuhay ulit. Kung ang rosé ay ang tahimik na tagapag-ayos, ang susunod na wine ay isang mas direktang sandata. Ito ay matapang targetado at may halong isa sa pinakamabisang natural na sangkap para sa sexual response. 5. Red wine na may olive leaf extract. Ang elixir ng kasiyahan, minsan ang pinakamakapangyarihang solusyon, ay nagmumula sa mga hindi inaasahang lugar. Naaalala ko ang isang pasyente na si Helena, 66, na sinubukan na ang lahat. Inayos niya ang kanyang dieta, nagdagdag ng yoga, at sumubok pa ng mga suplemento, ngunit wala pa ring consistent na resulta. Sinabi niya sa akin, may nararamdaman akong kaunting kislap, pero hindi ito tuluyang nag-aalab. Pakiramdam ko palagi akong sumusubok na makarating doon. Para sa maraming kababaihan, ang issue ay hindi lang daloy ng dugo o hormones. Ito ay nakaugat sa kung paano gumagawa ng nitric oxide ang kanilang katawan, ang pangunahing molecule para sa arousal. Doon ko ipinakilala kay Helena ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip, isang matapang na red wine na maingat na hinaluan ng olive leaf extract. Tumawa siya noong una, dahon ng olibo sa wine. Ngunit matapos kong ipaliwanag ang siyensya, siya na mismo ang nagtanong kung saan ito mahahanap. Heto kung bakit ito mahalaga. Ang olive leaf extract ay naglalaman ng isang makapangyarihang compound na tinatawag na oleuropein, na pinag-aralan para sa kakayahan nitong magpababa ng presyon ng dugo, mapabuti ang flexibility ng mga arterya, at pinakamahalaga, pataasin ang produksyon ng nitric oxide. Para sa mga babae, ang nitric oxide ay parang gas pedal para sa arousal. Nagbibigay ito ng senyas sa smooth muscle tissue, sa clitoris at vaginal walls na mag-relax, na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy, papasok na nagpapataas ng sensitibidad at lubrication. Ang nagpapabisa sa particular na wine na ito ay ang synergy. Pinagsasama ninyo ang suporta sa ugat mula sa red wine at ang kapangyarihan ng olive leaf extract na nagpaparelaksa ng mga arterya at nagpapalakas ng kasiyahan. Nagsimulang uminom si Helena ng isang maliit na baso
ng infused wine na ito 3 beses sa isang linggo. Sa loob ng 1 buwan sinabi niya sa akin na may nagbago. Hindi lang po yung nararamdaman kong kaya kong ma-arouse, sabi niya, kundi yung hindi na ako nag-aalala. Pakiramdam ko kakampi ko na ulit ang katawan ko. Ang pakiramdam na yon ng tiwala sa sarili mong katawan ay hindi matatawaran. Ang ganitong uri ng wine ay hindi laging madaling hanapin. Minsan ibinebenta ito bilang isang specialty blend o maaring kailanganin ninyong magdagdag ng 1 o 2 patak ng di-kalidad na olive leaf extract sa inyong karaniwang red wine tulad ng Cabernet Sauvignon o Syrah. Anuman ang paraan, iisa lang ang layunin, bigyan ng inyong katawan ng isang natural at walang side effect na tulong. Mga karagdagang payo. Paano palakasin ang epekto ng wine sa intimasya? Ang pag-inom ng tamang wine ay maaaring magbago kung paano tumutugon ang inyong katawan. Ngunit kung gusto ninyo ng tunay at pangmatagalang resulta, kailangan ninyong suportahan ang basong iyon ng mga tamang gawi. Huwag uminom ng walang laman ng tiyan. Ang pagkain ng balanseng pagkain na mayaman sa healthy fats, olive oil, avocado nuts, ay nakakatulong na patatagin ang inyong blood sugar at pinapabuti kung paano nakikipag-ugnayan ng wine sa inyong katawan. Mahalaga ang pagkilos. Ang 15 minutong paglalakad pagkatapos ng hapunan at wine ay maaaring lubos na mapabuti ang sirkulasyon at suportahan ang produksyon ng nitric oxide. Manatiling hydrated. Sa bawat baso ng wine na inyong iinumin, sundan ito ng 1 buong baso ng tubig. Pinoprotektahan nito ang inyong atay at pinapanatili ang hormonal balance. Unahin ang pagtulog. Ang mga mahahalagang proseso ng hormone ay nangyayari sa panahon ng mahimbing na tulog. Iwasang uminom ng malapit sa oras ng pagtulog upang ang inyong katawan ay ganap na makabawi at mag-reset. Isabay sa mga pagkaing mayaman sa nitrates. Isabay ang inyong wine sa mga pagkaing mayaman sa nitrate tulad ng beet spinach at arugula upang umakma sa epekto nitong pagpaparelaksa ng mga ugat. Maging consistent tumutugon ang inyong katawan sa mga pattern, hindi sa 1 beses na lunas. Manatili dito sa loob ng ilang linggo upang makita ang tunay na pagbabago. Konklusyon, isang huling salita mula sa doktora. Kung umabot po kayo hanggang dito, nais kong magpasalamat sa inyong pagpiling mamuhunan sa inyong kalusugan, inyong kasiyahan at inyong kinabukasan. Bilang isang doktor na gumugol ng mahigit 30 taon sa pagtatrabaho sa mga kababaihan na nasa kanilang 60s-70s at higit pa nakita ko kung gaano kadaling sumuko at tanggapin na ang paghina ay hindi maiiwasan. Ngunit narito ako upang ipaalala sa inyo na ang sigla at kasiyahan ay hindi mga bagay na para lamang sa nakaraan. Napag-usapan natin ang 5 mabisang kasangkapan ngayon. Pinot Noir para sa arousal, Cabernet Sauvignon para ipagtanggol ang sigla blueberry wine, para buhayin ang inyong sensitibidad rosé, para labanan ng pamamaga at red wine na may olive leaf extract para palakasin ang inyong natural na tugon. Isang mahalagang aral para sa inyo. Ang pinakamalaking aral na nais kong iwan sa inyo ay ito. Ang maliliit at tuloy-tuloy na pagpili ay may kapangyarihang lumikha ng malalim na pagbabago. Hindi ito kailanman tungkol sa isang himalang lunas, kundi tungkol sa matatalinong desisyon na ginagawa ninyo araw-araw. Ang kalusugang sexual ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay isang sukatan para sa sigla, sirkulasyon, kumpiyansa at koneksyon. Ito ay tungkol sa paggising sa umaga at pag-alam na gumagana pa rin ang inyong katawan at hindi tinutukoy ng inyong edad ang kakayahan ninyong mag-enjoy sa buhay ng lubusan. Ang kislap na dati ninyong taglay, hindi po iyon nawala. Naghihintay lang ito ng tamang kondisyon para bumalik. Ang landas sa muling pagbawi ng inyong sigla pagkatapos ng sinta ay maaaring magsimula sa kung ano ang isinasalin ninyo sa inyong baso. Kaya ano ang isang maliit na pagbabago na nais ninyong gawin? Matapos marinig ito,
Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Tunay ko pong ikinatutuwang basahin ang mga ito. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay inspirasyon sa inyo, mangyaring mag-subscribe at ibahagi ito sa isang kaibigan o kapatid na maaaring kailangan ding marinig ito. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong mapabuti.